Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Ibig niya ay wagas, asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging buhos. Purihin natin ang Diyos. Napakaraming hamon ating pinagdaanan, ngunit dahil sa pag-ibig niya ating napagtagumpayan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y suminyong lahat. At sumaiyo rin. Ang kapatid, ngayon, Huwebes, pagkatapos ng linggo ng Pentecostes, ay kapistahan ng Panginoong Jesucristo, walang hanggang at dakilang pari. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon, una, para sa ating bayang Pilipinas na ngayon ay mayroon tayong pag-alaala sa kasarinlan o Independence Day. Pangalawa, na tayo ay magdasal para sa mga kaparian, sa Santo Papa, sa mga kardinal, arsobispo, obispo, mga pari, at lahat ng mga naglingkod sa simbahan. At isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, walang hanggang at dakilang pari, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na ating pagnilay-nilayan ang buhay natin bilang kaparian. Kaparian na mga ordinado o ordained priesthood, kagaya sa amin, at kapariang pangkalahatan na natanggap ng lahat na nabinyagan, upang tayo ay magkaroon ng pagsusuri gaano tayo katapat sa Panginoon, kung paano tayo nag-aalay ng panahon ng ating sarili para sa Kanya, upang ang Kanyang pagiging dakilang at walang hanggang pari ay mapahayag sa ating buhay na matuwid. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, humingi po tayo ng kapatawaran at dumulog tayo sa muing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kalitian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo, ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglingkod na tinanggap sa pangitan ni Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking padadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ako'y pinahihimlay sa mainim na pastulan at niyaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nululugod ka sa akin ng ulo ko'y langisan, at pati ng kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman siya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Inadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinibigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo.
Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga lagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binigay ko na sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroonan ang ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago panilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay suma sa puso nila at ako na may suma sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayong Huwebes, pagkatapos ng Pentecostes, ay nakatalaga para sa ating pagdiriwang sa kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, walang hanggang at dakilang pari. Ito po ay nagsimula bago pa lang ang Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments noong 1987 ay nagpahayag na dapat kilalanin ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang walang hanggan at dakilang pari. At mula noon, nagsimula na sa iba't ibang dako ng mundo ang pagdiriwang ng kapistahan ng ating Panginoong dakilang walang hanggan at dakilang pari. Dito sa Pilipinas, nagsimula ang kapistahan noong 2001 doon po sa Pampanga. At nagkaroon na ngayon ang pagkaroon ng mga parokya kay Kristong Hari at pari, dakilang pari na walang hanggan. Kaya ano ba ang ating Panginoon bilang dakilang pari at eternal na pari? Sa salita ng ating Panginoon na Hebro-Aramaiko, siya po ay si Yeshua
Kohen Nitzike. Ibig sabihin, Yeshua, ito ang ating Panginoong Hesus, na siya ang walang hanggang pari. Pero dahil ang ating ang ating ebanghelyo o kalawang pagbasa, ang unang pagbasa ay nasa Hebreo, ang ating kalawang pagbasa sa ang ating ebanghelyo sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 17, verso 1 hanggang 2, verso 9 at verso 14 hanggang 26 ay tungkol naman sa panalangin ng Panginoong Hesus na tinatawag na priestly prayer. At itong panalangin natin Panginoon bilang pare, siya ay nakilala na isang pari na walang hanggan o sa salita ng Koine-Koine Griego, Isnios Irese, na nasali naman sa Latin, Sacerdos Eternos. Sa atin, pari na walang hanggan. Ano ba ang pagkilala natin sa ating Panginoon bilang pari na walang hanggan? Ito po ay dapat tingnan natin sa konteksto na sa tinatawag na monos sacerdotale. Monos, ministeryo o office ng isang pari. At itong monos sacerdotale ay una sa lahat, pagpapahayag ng isang opisina, isang ministeryo, isang gawain, isang bukasyon ng pagiging tagapamagitan, paglilingkod, pag-aalay, panalangin, pagsakripisyo. Unahin natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon bilang isang pari, hindi lang po siya pari na kagaya sa amin, siya ay naitalaga na ng Ama at konsagrado na ng Ama. At ang kanyang pagiging pari ay tinatawag na walang hanggan, kaya tinatawag na eternal. At ang kanyang pagiging pari ay dakila, dahil siya yung pinakadakila na pari higit sa lahat. Kaya dahil dito, siya yung katuparan ng Ama. Kaya po, nung pag-akyat sa langit ng ating Panginoon, doon po siya nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan siya na isa na. Siya at ang Ama ay isa na. Kaya ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsasabi sa atin na ikaw at ako ay iisa, na ako'y nasa iyo at ikaw naman ay nasa akin at ang lahat ng nasa akin, so ito pong tayo po yon, mga nanalig sa ating Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa ng lubusan. Itong tinatawag na lubusan na pagkakaisa ay dahil nagsasalamin ang simbahan ng pagiging pari sa ating Panginoon. At ang pagiging pari ng ating Panginoon, siya yung pinakadakila pagkatapos mayroong ordained priesthood, ordinado ng mga kaparian. Kami po yon na na-ordain, at mayroong tinatawag na pangkalahatan na kaparian, common priesthood, na ito po ay natanggap ng lahat. Nung kayo ay nabinyagan, nakatanggap po kayo ng pinatawag na common priesthood, pari na pangkalahatan. Kaya, pag sabihin nyo, pari rin kayo. Lalaki, mababae kayo, mabata, matanda, pari kayo ayon sa inyong binyag. Pero kami, ordinado, ibig sabihin, meron kaming tinatawag na monos sacerdotale, ang ministeryo una sa pagkapari. At sa pagsasalamin namin sa ating Panginoong Hesus, at magsalamin din tayong lahat, Panginoong Hesus, kailang magpahayag tayo ng habag at magiging matapat. Ito yung ating mabasa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 2, verso 17. At ang ating Panginoon ay kaiba, sapagkat siya ay eternal. Kaya magkaroon siya ng tinatawag na walang hanggang tagapamagitan ng lahat ng tao. Sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 25. Kaya siya ay tinatawag na tagapamagitan
ng Diyos, tayo na ugnay sa Kanya bilang tagapamagitan, kung tayo naman ay makiisa sa ating Panginoon, una sa buhay panalangin, at ang banal na misa, siyang pinakadakila na panalangin. Pagpasok niyo sa simbahan, kung manalangin kayo, naugnay kayo sa ating Panginoon na eternal at dakilang pari, kung ang inyong puso, kung ang inyong pag-iisip, kung ang inyong kalooban ay taos puso at nagpahayag ng katapatan sa Panginoon at marubdob na pananalig at panampalataya sa Diyos, kayo ay naugnay sa Panginoon. Kaya kung kayo dito sa banal na misa, huwag sanang lilipad ang inyong mga isipan, kasi kung minsan, kung saan-saan napunta ang inyong mga isipan, o di kung ano mga personal na iniisip ninyo, kailangan na ang inyong puso, ang inyong kaluluwa, ang inyong kalooban ay naugnay ng malaliman sa taimtim na panalangin at marubdob na pagpapahayag ng pananalig sa Diyos. Pangalawa, dapat rin nating tingnan na ito ay sakripisyo. Ang ating Panginoon, minsana na lang naghaalay ng sakripisyo. Hindi siya kumuha ng hayop gaya ng tupa o kambing o baka o kamilyo upang ialay. Siya mismo ang nagiging alay. Kaya makita po ninyo sa Blessed Sacrament, mayroon pong imahen sa sacred lamb. Ang ating Panginoon ay siya yung kordero ng Diyos. Dahil alay, nag-alay po siya, at ang banal na misa, isang alay. Ang pagpunta mo dito sa banal na misa, kayo ay maging bahagi rin sa alay. Nagbubo siya ng dugo, nag-alay ng kanyang buhay, sa isang paraan, tayo rin ay makiisa sa Kanya. Ito yung tinatawag na sakripisyo. Pangatlo, ang monosacerdotale o ministeryo ng pagkapari ay mayroong tinatawag na seremonyal na mga gawain. So mga seremonyal, halimbawa magsimula ng dasal o kailangan na sa bawat tagpo ng buhay natin, magdasal tayo o kaya magbigay ng kung anumang refleksyon. At panglima, tayo nakakuha ng kapangyarihan sa ating tinatawag na common priesthood at sa amin ordained priesthood. Kailangan tayo na magkaroon ng ugnayang malaliman sa simbahan na bawat isa sa atin ay naging aktibo na bahagi. Sa amin na mga ordinado, kami ay magkaroon ng pagdiriwang sa sakramento. Kayo naman ay naging bahagi sa sakramento at ang banal na misa ay isa sa mga sakramento. Panglima, ito ang ating gawain na may misyon tayo na dalhin natin ang Diyos sa kapwa at ang kapwa ay ilapit natin sa Diyos. Hindi po lahat ng tao ngayon, kahit sabihan silang mga dibuto o mga debosyon, ay napalapit sa Diyos. Dahil marami na pong mga ginagawang napalayo sa Diyos. Yung iba, naglalaro lang silang cellphone, text na lang, o kaya kung ano pinanood sa computer o dili kayo sa TV, wala ng panahon na makiisa sa Diyos sa buhay panalangin at pagnilay-nilay. Pang-anim, tayo dapat ay magkaroon ng pagpahayag ng mensahe ng Diyos. At ano po ang mensahe ng Diyos? Walang iba kundi tungkol sa pag-ibig. Sabi natin, Panginoon, nagbigay ko sa inyong kautusan, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito yung pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa ay ang pag-ibig sa sarili. Ito yung mga gawain natin, misyon at bukasyon bilang bahagi ng ating pagiging pari na pangkalahatan at pari na ordinado upang ating may payag ang ating Panginoon na siya yung paring walang hanggan at dakilang pari para sa lahat. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon na siya yung ating tagapamagitan at tayo'y tinutubos sa kanyang paging pari. Pero may panawagan ang lahat.
aktibo na partisipasyon, aktibo na pakikilahok sa lahat ng gawain sa simbahan na siyang ating alay para sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may marigaw ng landas. Nalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Putihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tagapamagitan mo ang aming mga panalangin sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, na kayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming tagapangitang si Kristo, ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito, at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo. Sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapahingan tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa mitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo ang anak ay naging lingkod mo upang maiahin ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinampok niya na kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinutungan ng mga kamay sa pagkasalo sa huling hapunan. Ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinanguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mong pagkain bumubuhay. Kay kaysa namang yan awit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y Hindi namatay. namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin nga ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, ay sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon 14 na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin kaling na oto sa turo ni Isus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa. Kapayapaan. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangga kami. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. At sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang
pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 7 taong gulat pababa ang edad, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot naman sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigtis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling magbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno ngayong araw ng kapistahan ng Panginoong Kristo, walang hanggan at dakilang pari. Salamat sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa at ng mahirap at nangailangan, lalo na tuwing Huwebes sa tinatawag nating I-Thursday. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga tumutulong sa atin at isa sa atin at narito. Naway, ang pagpapala ng Diyos ay sumasinyo na siksik, piglig at nag-uumapaw. Bilang pare, lahat po tayo ay pare. Ordinado man o pangkalahatan na magiging pastol sa isa't isa, maglilingkod sa Diyos upang dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa ilapit natin sa Kanya upang magmahal, maglingkod at marubdob na mananalig sa Kanya. Ngayon po ang pusbas. Mayroon po lang itaas sa bagya, may bagay ang pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagmas ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga ilangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan, yung tang na loob na tinatanaw. Pagsani po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa magitan ng bilisyon ito na lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, tapat sa iyo, na aming walhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat. Purihin natin ang ating Pong Isus.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.